Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sama-sama natin ngayong gunitain si Santa Frances Maria de Chantal, isang tagapagtatag ng mga bahay na kumakalinga sa mga nangangailangan noong panahon niya, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Frances Maria na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagpakumbabang Mesiyas, upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang iniaalok ng iyong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon, ng ika-4 na buwan, ng ika-5 taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Caldea, sa baybayin ng ilog Kebar, ng kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha, ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak, parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak, at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro, at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito, pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Tayo pong lahat. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit, magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan.
Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa langit at lupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya ng agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Isinulat ang Ebanghelyo ni San Mateo hindi lamang para isalaysay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa mga unang Kristiyano, kundi upang sagutin din ang mga katanungan nila noong panahong iyon. At isa sa mga katanungan nila ay ito, silang mga sumasampalataya na kay Kristo, saklaw pa rin ba sila ng mga batas ng templo? Kasi isa sa mga batas po ng templo ay yung tinatawag na pagbubuwis, na kapag ikaw ay 20 years old pataas, required ka na mag-submit ng tax kada taon. At ano yung buwis na ibinabayad? Ang halaga po nito ay katumbas ng 2 araw ng sweldo. Ipagpalagay na nating mga 1,000 pesos a year. Required ang bawat Hudyo na 20 years old pataas na magbayad ng 1,000 pesos a year. Hindi medyo mabigat din, Hindi madaling ilabas 'yon. Kaya po, tanong 'yon ng mga tao noon, dapat pa rin ba kaming magbayad ng buwis gayong sumasampalataya na kami kay Jesus? At ang sagot ni Jesus ay ang sagot ni Jesus ay malinaw na oo, dahil ginagawa din niya yon. Nagbabayad pa rin siya ng buwis sa templo kahit kung tutuusin, si Jesus ay may karapatan sa templo bilang anak ng Ama. Matatandaan ninyo, palaging sinasabi ni Jesus na ang templo ay bahay ng kanyang Ama.
and therefore, bahay din niya yun. Kaya nga tinanong ni Jesus, ang nagbabayad ba ng buwis, yung nakatira o yung dayuhan? Di ba yung dayuhan lang ang nagbabayad? Kasi ganun nung panahon na yun, na ang nagbabayad lang ng tax sa imperyo ay yung mga dayuhan. Hindi naman siya dayuhan, bakit siya magbabayad? Pero nagbabayad pa rin si Jesus bilang pagsasaalang-alang dun sa batas ng kanilang pananampalataya. Nagbabayad pa rin si Jesus kahit kung tutusin, pwedeng hindi naman siya magbabayad para makiisa sa kalagayan nating mga tao. Di ba? Sinabi nga yan sa sulat sa mga taga-Hebreo, that Jesus became like us in all things except sin. Na si Jesus ay naging katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya nga yung kanyang pagbabayad ng buwis ay nagpapakita na kanyang pakikiisa sa atin. At yun ding pagbibigay ng mga tao, gusto ni Jesus na isipin ng mga tao na yung pagbibigay nila sa templo ay hindi lang isang obligasyon, kundi ito'y pakikihati nila sa pagiging, yung pagtataguyod nila sa templo ay nagpapahiwatig ng pakikihati nila sa pagiging anak ng Diyos. Kasi kung yung anak mismo ng Diyos na si Jesus ay nagbabayad, yung pagbabayad nila ay pwede nilang tingnan sa ganitong pananaw na ginagawa nila yon dahil sila ay kapatid ni Jesus. Meron din naman silang dapat malasakit sa templo ng Diyos. Bagay, ganun din naman kahit di ba sa mga bahay natin, pag may trabaho na yung tao, inaasahan na siyang tumulong din sa bahay. Di ba? Hindi na kailangan sabihin yun. Pero kahit hindi mo obligasyon na tumulong sa bahay, nakakahiya naman, nakikitulog ka doon, nakikigamit ka ng kuryente, nakikigamit ka ng tubig, kung minsan nakikikain ka pa, mahiya ka naman, mag-ambag ka naman. Tama o mali? O, ganun din ang dapat maging pananaw sa pagtulong sa templo. At sa panahon natin ngayon, ganun din sa pagtulong sa simbahan. Hindi naman kinakailangan isumbat sa inyo na ang ating parokya ay nagbabayad ng kuryente. Hindi kinakailangan isumbat sa inyo na malinis ang inuupuan ninyong upuan kasi may mga tauhan tayong pinapasweldo. Hindi na kailangang sabihin ang lahat ng ito, pero dapat maramdaman natin na meron tayo dapat pakikibahagi. Hindi man natin ibigay yung fixed amount, alam naman ninyo ang buhay ngayon, kung magkano ang mga bilihin at kung magkano ang mga gastusin. Sana yun yung isinasaalang ng alang natin sa pagtulong natin. At yung maganda yung ipinakitang halimbawa ni Jesus nang naghahanap sila ng pambayad. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lawa, mamingwit ka, at yung unang isda, buksan mo yung bibig at may makukuha kang barya. Siyempre, milagro yun na kayang gawin talaga ni Jesus. Pero ito'y simbolo din na yung sinabi ko rin ito kahapon, simbolo ito nung katotohanan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba? Palagi nyo tatandaan, kaya kayo may trabaho, kaya kayo may pinagkakakitaan, dahil din naman sa Diyos yun. Yung pangingisda, yung pamimingwit, yun ay trabaho ng tao. Pero yung mabibingwit mo, bigay ng Diyos yun. Kaya nga yung ipinambayad nila na barya, galing sa bibig ng isda, galing din naman sa Diyos yun. Kaya bakit natin panghihinayangan na ibahagi sa Kanya at ibalik sa Kanya yung biyayang galing din naman sa Kanya? Amen ba yun? Kaya hindi ito question ng obligasyon o hindi. Sabi nila, dapat ang yaman-yaman ng Catholic Church kung ino-observe lang sa atin yung tinatawag na tithing o ikapo. Kasi sa ibang sekta po, yung ikapo, required yun. I-declare mo magkano yung sweldo mo at pag hindi ka nagsimba, pupuntahan ka sa bahay mo para ibigay mo yung ikapo mo. O di ba? Di baling wala ka, basta yung pera, andon. Pero tayo, hindi tayo ganun. Taos-puso tayong nagbibigay. Kaya sana, ganun yung maging kaisipan natin, kagaya ni Jesus. Kung si Jesus nga, nagbibigay pa rin sa templo, tayo pa kaya? Kaya palagi kong binibiro, yung mga nagseserve sa simbahan,
minsan umiiwas na sa kolekta. Ayaw nang nagbibigay at sila pa yung mga unang reklamador kapag may sobrang dumadating. Naglilingkod naman na ako sa simbahan, okay na yun, ba't pa ako magbibigay ng pera? O sige, sabihin mo kay Jesus yan, na kahit anak siya ng Diyos, nagbibigay pa rin siya ng buwis sa templo. Palagi lang ninyong tatandaan, lahat ng ibinibigay natin sa simbahan, balik biyaya lang yan. Galing lang din yan sa Diyos at ibinabalik lang natin yung konti na galing din sa Kanya. Amen ba yon? Ang ating pinagdiriwang na santo ngayon is si Santa Jane Frances de Chantal. Mayamang babae. Kung tutusin, wala naman pong problema sa pagbibigay kasi marami siyang pera. Pero hindi siya nagkasya dun sa pabigay-bigay lang ng barya. Ibinigay niya yung buong buhay niya at pati oras niya sa pangangalaga, sa mga walang matuluyan, sa pangangalaga para sa mga dukha. Kahit sinimulan niya sa kanilang mga tauhan sa bukid, sa mga tauhan nila sa palasyo, yun ang una niyang tinulungan. At kalaunan, nagtayo siya ng mga bahay na kakalinga sa mga nangangailangan. Sana ganun. No? Yung buhay natin, ibibigay natin, anumang meron tayo, iaalay natin pabalik sa Kanya bilang pasasalamat sapagkat huwag tayo makakalimot, lahat ng bagay, lahat ng biyayang meron tayo, galing lang din sa Kanya at ibabalik lang din natin sa Kanya. Santa Jane Frances de Chantal, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na dapat nating sundin at paglingkuran sapagkat Siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao, naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig. At ang mga organisasyong sibiko at estado, naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mamamayan, naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran sa iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na pagtulong, naway maging instrumento kami ng pagtatatag ng iyong kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagdiriwang ang liturhiya ng Eucharistia. Sa bawat
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana ngayong si Santa Jane Frances de Chantal ay aming ginugunita. At ipagkaloob mong kaming pinalaya sa hadlang na makalupa, ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan kay Santa Jane Frances de Chantal, na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawaing sa awi iyong sinimulan, ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas, lalo na para sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal at ang mga nais magkumpisal. Pumunta lamang sa may sakristi sa gawing kanan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus